Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating bubutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:03 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga agad. Good morning. Maayong buntag. Maupay nga. Good morning, Eastern Visayas. Maadjong buntag sa itong mga suking ating paminaw viewers sa Facebook Live. Dini sa lungsod sa Sugod ug sa probinsya sa Southern Leyte. Maupay nga aga sa itong mga kaigsunan diha sa probinsya sa Leyte, Samar, Eastern ug Northern Samar. Apil usab sa probinsya sa Biliran, maayong buntag. Og sa ato mga suki-usab gating paminaw na karon sa Luzon, magandang morning og sa katibukan sa Luzon, Visayas ug Mindanao og sa gawas sa nasod. Akong sublion, maadjong buntag, good morning kanatong tanan. Welcome sa line usab nga edisyon sa Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, Marso 18, 2025. Good morning, Eastern Visaya. Og sangan sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod sa among station manager Sir Dindo Alara sa among kauban sa Pikas Lawak sa Master Control, si Kuya Rito Cabales, Kuya Noel Palugod og Engineer Nuki Parado. Kini ang inyong makauban, Jevic Epis. Og unyang taud-taud mga kaigsunan, ato usab nga makauban ang atong sister station diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog og Philippine Information Agency aron maghatod sa mga update o mga kalambuan sa nagkadaiyang mga lugar dinhi sa ato nga rehiyon 8. Ang Good Morning Eastern Visayas gihimo aron maghiusa ang nagkanilaing dapit sa silangang Kabisayan tungod og alang sa kinatibukan ug malungtarong paglambo sa kinatibukan nga rehiyon 8 pinagi sa hingpit nga pagsinabtanay bisan pa man sa naglahing pinulungan nga waray og binisaya. Pag biniluay og mga kasayuran og mga panahon labot sa mga nagunang isyu o gilisgutan nga sarang masayran sa tanan tungod og alang sa kalambuan sa tibok silangang Kabisayan. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:05 na sa buntag. Ato launahon ang kahimtang sa panahon dinhi sa probinsya sa Southern Leyte, partikular dinhi sa lungsod sa Sugod. Sa kasamtangan wala pa gyud nagpakita ang haring adlaw, gumikal ini nga panganod nga makita nato sa kawanangan nga posibleng magdala og uwan. Gani kaginang kadlawon diha gyud pagtaligsik nga nasinati. And hopefully nga magpakita unta ang haring adlaw kay napakita sa adlaw nga Martes dagan pa ang mga kalihukan, mga activity dinhi sa ato nga lokalidad. And pahinomdom sa ato mga kaigsunan labi na sa mga estudyante adunay trabaho, always gyud kita magdala og payong, raincoat, guban pang proteksyon para sa dili kita magka-problema og magka-apiki in kaso adunay masinati nga pag-uwan sa ato nga lugar.
Sa oras nga alas 8:06 na sa buntag, dili na kita maglangan pa. Ato nang makauban ang ato nga sister station para sa ila usab nga mga pasiunang impormasyon, update o uban pang kalabuan. Ato nahon ang ato nga kauban diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Borongan. Madyong buntag, maupay nga aga ati Sok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Ati Sukoy, madyong buntag, maupay nga aga. Yes, you. How copy? Ka-RP, Javik Epes. Okay ba? Among abot diha sa inyo? Yes, loud and clear ang audio pero paki-open lang siguro Ati Sokoy sa itong camera para makita nga itong kagwapa. Okay. Di ba? Nakita na yun. Yes, salamat. Daghang kayong salamat. Maupay mabaysay. Good morning, Eastern Visayas. Kumusta diha sa atong mga ka-RP, mga ka-PCO? Ilabi na atong SM diha sa SL kan SM Dodens Alaras. Uba naton mga kauban diha ka-RP Chevik Epes nga na sugad man adto natin mga ka-RP liwat di naman Kalbayog City nga na natin mga ka-PCO ham PIA maadyong buntag. Uy, yan na pala. Haros magtadidringan na kita. Doon na nagwa-watch ang live streaming. Itong Good Morning Eastern Visayas. Na ang atong risgaduhan nga teacher. Ma'am Charlene Alido Alar Caspin ni Cart. Tuan siya sa Metro Manila. Nga na natin daman masugid nga tigpan minaw. Tigwatch ang mga live streaming han RP. Radyo Pilipinas. Hindi lang nga ni ito na Radyo Pilipinas Borongan Patipet Kalbayog ng Sugo di Ate Jennifer. Yes, ito natin didi ka-partner Master Control Engineer Coach Yufem nga nangaran po itong amon SM nga Ate Ruth Rivera Abunda nga nantibok nga pamilya ng DYS. Daghang kayong salamat. Diha amon kuri ka dyan ka-RP Javik Ipis kaniyang buntag sa yung buntag nagtaligsik talali. Pero yan na pagaan makakasinati kami maupay nga panahon asyait nga kinhanglala kami karami didi mag-aamping kay kahuman pagpuan bisan la talali mapaso ito na sirak ni Mr. Sam ilabi na hinti ka urod to reklamo dada makuno salit magpupupudas balitaw nauwan na adlaw mag-intercell yun tala kita ampingan na lang natin nalawas para malikyan natin ang pagkakasakit. As to the kuryente, so far so good. Doray mga paabiso hin power interruption pero nakakasinatil naman kami hin mga kadsot nga pagparang sugad kakila pero mapay nala kay diretso naman na ibabalik itong serbisyo elektrisidad. Pag taga-tubig, kambot nga hawan at mga BFF diyan Northern Barangays, ilabi na higinang Mariang Makiling. Sana may nanyo tubig oy. Didi haamon kodos liwat ano nga dato namon lokal nga pamunuan. Naabot na ngadto barangay Bugas san pinaka ulahin na siya nga barangay han syudad dinhan northern part at last may nanira tubig kay maihain hira nga waray didto pakaka dawat hen serbisyo nga hiton tubig nga tikang talaga hiton tubo kay nagtatambay ayong hini iton LG Borongan ngan Borongan Water District. Naningkamot diha ang LGU Borongan nga magkamay dahin pipeline ngadto ha barangay Bugas. Pero diri upod di Kuya Yufem linaktawan na niyan nayog barangay Santa Fe. Bukid kasi tayo hindi di mahiduat niya farm didtohan kaluyong nga pikas iga paagi anton tubo so din hiya makakabenepisyo. Pero sureness may maniyahan pam makakapag-hinggap in hiya. Balitaw, maupay na ito, mapinasalamatan dito natin mga kabarangay, alabi na barangay Bugas nga makaka-experience na naman hirahin tubig at tikang hiton pipeline courtesihan Borongan LGU ngan sa ira dito kapitana
namasnod ng mga adlaw aton ira dito mga barangay na makonektar na ang mga gripo ngadto naman ang ira tagsa-tagsa nga panmalay. Didi haamon ito da sini kasamang Jebik Ibis. Pwede na sugad kan Ate Sok nga diri na sa labutan pag-manage ito ang talagudsing nga munar. Unina didi haamon Borongan City Terminal dito may amon dapat Borongan Supermarket. Ninhit afternoon magkakamayda kami hin financial literacy program. Take note of financial literacy. Kaya aminin, I am illiterate ito nga pagtaga-financial. Kasi preparasyon in tomorrow kay glulunsad ng lokal nga pamunuan ng Syudadhan, Borongan, magtatarambayayong ini hadton BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, sa natin mga kapatid ang DICT nga naan mga hintutungdan nga mga buhatan di lokal nga pamunuan, partikular na ang business permit ang licensing office, laki pa adton sanggunian pang lungsod. Iglulunsad haamon adton cashless payment. Gintatawag inihan Bangko Sentral ng Pilipinas Paling QR PH Plus program. And mag-upait kang isi didihan ng mga senior C. Kay an uban nakadawat na jud ilahang tagtingkyaw nga gratis ni Mano Gobyerno Nasyonal aton mga nag-iedad in 1885, 1995. Yes, tapos anwaray pa hiupod hini nga siya nga ligada hana pangduhol ingem proseso nan ira kapapilan. Sana all. Ay balitaw. Asya hindi diham panahton may mga lakad diyo. Tuo pa kaninan usapang agrikultura na adlaw na uran maging resilient kita. Siyempre di-relate nga mga pananom, mga hayupan ta, pero kita mismo. Ade aton amon na preparar nga mga balita na resgaduhan natin nga mga kauban. Didihiton production team ang Radyo DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Ito, natadahan ekonomiya, inflation rate sa Eastern Samar naghataas in 3% han bulan han Enero 2025 tikang han 2.6 han Disyembre 2024. Ito, security guard nga nagwawala habong tanir nani narikupuhanin pusil arestado. Paling QR Plus program iglulunsad Syudadhan Borongan na programa ini national government ipinagyan Bangko Sentral ng Pilipinas ng DILG. Samtang kadugangan pa nga balita pagpaparigunhan kolaborasyon ng LG Borongan o NCCA pagkonserbar hanamon din mga heritage structure gintratar upod ang gintratar han konseho. Samtang adton mga kalagsanan Syudadhan Borongan nga nag-iedad na hin 80 anyos nga warahi-rahi upod dan siyahan nga ligadan panduhol ni Mano Gobyernan tagtingkyaw gimproseso na adton ira mga kapapilan. Ang detalye amon ini naglalatag unya taud-taud dihiton ikaduha nga paypayan. Good morning Eastern Visayas. Balik na to ay mga ka-RP, mga ka-PCO. Morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate Sukoy ug sa ato mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Amping-amping kitang tanan kay nalagi gahapon ato sinati nga dili maayo nga panahon. Sa oras nga alas 8:15 sa buntag ato nga bisitahon ang update og uban pang kalambuan diha sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog pinagi sa atong acting station manager Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean, maupay nga aga. Good morning, maayong buntag kanimo. Salamat kasamang JVIC. Maayong buntag kaninyong tanan diha sa sugod sa unang Leyte. Labi na sa nagtitigabata na perming station manager dida, si kasamang Dindo. Sugod man dida sa aton mga kaupod sa DYES Radio Pilipinas, Borongan City. Good morning kasamang Sok. Yan. Tanan nga imo mga kaupo dito sa Borongan.
Salamat. Yes, didi sa syudad sa Galbayog, maupay man ang amon didi kamutangan sa panahon. Maupay ang sirak sa haring adlaw. Shiny kami didi. Pero niyan siguro magdampog na liwat. Pareho ka kulop pa mag-aga magkulop, very cloudy didi sa amon sa syudad sa Galbayog. Maupay na kay talagsa lang ang pagturutarahiti kadali. Sa pagtaga tubig, may didi anunsyo ang Galbayog Water Company para sa mga konsumidor sa tubig service advisory. Waray tubig tungod sa activity rationing via valving, leak detection and repair. Makaka-experience sa water interruption, no water, ang mga konsumidores sa mga masunod nga lugar. Ang apektado nga lugar ay yan ang ining adlaw, Maong Barangay Rawis, Bagakay, Karayman. Tikang paini ka San Kulop, Marso 16. Tikang alas 12 san katudgasan gagabihon tubtub alas 4 sang kagahon. Apektado nga mga lugar Borabod, Kautod, Mumbon, waray tubig tungod sa mainline leak. Sadto nga Marso 16 hasta nga yana nga adlaw Marso 18. Ginhangyon nga tanan nga magtirok sa tubig para sa iyo paggamit. Tubig para sa nga tanan. Damo nga salamat sa iyo pag-intindi. So, para sa ton mga taga Burabod, Kautod, Mumbon, waray kamo tubig tungod sa mainline leak. Yan ang adlaw, Marso 18. Ang Barangay Rawis, Bagakay, Karayman, sa tulay ni Domingo. Yan na, may dana sira tubig. Sa pagdaga sa Melco naman, pagdaga kuryente, kalinyasan kanang Department of Energy mandate para masiguro ang reliable power supply para sa tinaraon nga pinili ay sa Mayo. Ang sa Melco no, magdudumara massive line clearing activities sa masunod nga mga pizza. Yan ang adlaw Martes, Marso 18. Tikang alas 8:30 sa aga ngadto alas 5 sa Kulop dida sa Barangay Saputan. Pagka Miyerkules, buwas ngadlaw Marso 19 alas 8:30 sa aga ngadto alas 5 sa Kulop, may clearing didaan sa Melco sa Barangay Saputan. Ngan sa Barangay Kakaransan sa Huwebes, Marso 20. Alas 8:30 sa laga nga to alas 5 sa Kulop, apektadong lugar, Barangay Panunongon. Alas 9 sa aga nga to alas 4 sa Kulop, magamayada pagliwan sa rubat nga poste and line clearing sa Burabod 2, Gandara nga to Matuginaw. Pagka Biyernes, Marso 21, tikang naman alas 8:30 sa laga nga to alas 5 sa Kulop. Ang apektadong lugar, Maon Barangay Usmeña. Sa Sabado, Marso 22, alas 8:30 sa laga nga to alas 5 sa Kulop. Tida naman sa Ginbauyan Norte, ngan Sur, Tapae, Wiko. Ang mga naghatagas na ng mga kabanwaan, overground visitation, dida sining power lines, awan pangunang rason sa kaparong sa kuryente. Para masiguro ang reliable service power, sining apektado nga mga lugar, ang kuryente, ang paparungon durante sa naka-schedule nga oras. Ginhatag ko pala sa iyo. We appreciate your patience and cooperation as we improve service reliability. Para sa mga pamakyana, kontakan niyo ang sa Melco Uno sa cell number 0917-310-10
0917-31-02-8881. 0917-31-02-8881. So, amod to ang anunsyo sa Kalbayog San Samelco 1. Yan, para sa itong mga headlines, sa itong amon papasa niyan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas nga mga balita nga natirok sa News Bureau sa DYOG Radio Pilipinas Kalbayog. Katarman, may bag-o nga evacuation center o multipurpose hall. Land titles gin-distribuer sa Samar pinagi sa split project. Distribusyon sa educational assistance sa Calbayog City nagbabadayon. Northern Samar ngan Benguet nagpirmahay sa sisterhood agreement. Adton mga katugiban sini sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Sir Gene Navilon, ang atong acting station manager sa Radio Pilipinas, Radio Publiko diha sa Calbayog. Oras sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, alas 8:22 na sa buntag. Og update mo ta dinhi sa probinsya sa Southern Leyte sa tapanggingon kahimtang sa panahon sa kasamtangan wala gyud nagpakitang haring adlaw gumi kanin baga nga panganod nga atong makita no sa kawalangan nga posibleng magdala og pag-uwan. Pero so far wala mahino pa ning uwan pero mo lagi na di ta magkumpiyansa kay dakog chance gyud nga makasinati kita og daotang panahon karong adlaw. Kahimtang sa atong kuryente ang Southern Leyte Electric Cooperative Incorporated Consuleco nagpagawas og scheduled power interruption. Karong adlaw adunay pagkapaong sa kuryente diha sa lungsod sa Macrohon, partikular sa Barangay Mabini. Ang oras nga apektado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Samtang lain pa nga pagkapaong sa kuryente mahitabo dinhi sa Southern Leyte, partikular diha sa Barangay Amaga, Liluan, padulong sa Barangay Poblasyon, lungsod sa San Ricardo diha sa Panaon area. Ang apektadong oras alas 8 hangtod alas 8:30 karong buntag. Samtang susamang adlaw, karong adlaw adunay pagkapaw sa kuryente diha sa Barangay San Antonio, padulong na sa Kinatsawa, mga barangay kini sa lungsod sa San Ricardo. Ang oras alas 8 hangtod alas 5 sa hapon ang pagkapaw sa kuryente. Samtang sa lain pang update diri sa probinsya Southern Leyte, gumikan kay Hadol naman ang celebration o sa kadakong selebrasyon. Kabahin kini sa history ang ika-504 nga kasumaran sa unang Easter Mass sa Pilipinas nga nahitabog gyud dinhi sa isla sa Limasaw sa Southern Leyte. Padayon karon ang pagmangandam sa LGU apila ang kapulisan para gyud magmalampuson og walay mga mahitabo nga mga problema sa umaabot nga kasaulugan. Karong Marso 20 adlaw nga Huwebes magasugod ang opening salvo o pagasugod usab ang mga kalihukan. And sugod karong Thursday, everyday na hangtod Marso 31 at atol sa adlaw gyud sa anniversary, adunay mga kalihukan nga gapagapagunahan sa LGU Limasawa o sa Diocese sa Maasin. With regards sa Diocese sa Maasin, ilang gipasabot nga matag adlaw kining misa novena aduna gyud naka-schedule nga mga bikaryato nagkadayang mga parokya nga sakop sa Diocese sa Maasin ang gischedule nga maoy mobisita dito sa isla sa Limasawa para pangunahan ang Santos nga misa o uban pang mga kalihukan pinasubay sa ato gyud nga anniversary ika-504 nga anniversary sa una nga Easter Mass. And lauman nga libuan gyud ka mga deboto, libuan nga mga katawhan ang mobisita karong March 30 o March 31. And tungod ni ana ang kapulisan padayon pud karon sa ilang preparation, sa ilang pagpangandam para maghatag og seguridad sa tibuok nga semana nga kasaulugan og selebrasyon diha sa isla sa Limasawa. Samtang sa lain pang update, kasikbit lang sa probinsya sa Southern Leyte, kinig lungsod sa Matalom sa probinsya sa Leyte, adunay gipahigayon nga medical o dental mission. Actually, kagahapon kini nagasugod adlaw nga Lunes o kini matapos sunod semana March 25.
gipangunahan kini sa usa ka international non-government organization, religious organization din sa ato nga nasayran. Ana agyod sa kapin na po ka volunteer, mga doctor, nurses, dentist o pharmacist o guban pa, mga medical practitioner ang ilang nga kauban. Adunay mga langyaw nila nga mga kauban nga maogyoy naghatag og serbisyo diha sa ato nga mga katawhan diha sa lungsod sa Matalom. And target nila nga makaserbisyo no og 400 ka individual matag adlaw. So ingana gyud ka dako ang ilang target nga maserbisyohan sa ilang medical og dental mission. So giawhag ang mga katawhan diha sa lungsod sa Matalom, suportaran nato ang naasi nga kalihukan, and para di ay pod mahimong hapsay og malinawon ang activity tungod sa kadako sa lungsod sa Matalom, ila kining gitunga sa 7 ka cluster ang 30 ka barangay para naaray schedule ang matag barangay. So hopefully sundon po na nato mga kaigsuonan. Atong oras sa alas 8:27 na sa buntag, og para sa mga balita, ang headline nga naandam dinhi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod. Mini trade fair gihimo sa Department of Agrarian Reform Kundar sa Leyte agig pagsaulog sa Women's Month. Cash for training para sa Project Lawa og Bini sa lungsod sa San Juan gisugda na. 180 ka senior citizens sa Southern Leyte nagsubmit og application alang sa Expanded Centenarian Act sa buwan sa Pebrero. Babaeng empleyado sa Penrose, Southern Leyte gipailom sa pap smear og cervical cancer screening og mobile chest x-ray libreng itanyag sa mga katauhan sa lungsod sa Padre Burgos dinhi gihapon sa Southern Leyte. So mga to ang mga balita nga andam sa amo mga kaubanan din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod para kanong adlaw nga Martes. Ug atong atangan sa atong pagbalik kay ato nagyod nga masabtan ug atong madunggan ang hingpit nga detalye sa mga balita nga naandam sa tibuok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko dinhi sa Eastern Visayas, pinaagi sa ato nga kaubanan RP Borongan, RP Calbayog ug dinhi sa RP Sugod. Sa dili pa kita manaminit para sa atong first half, ato sa ding pasalamatan ang PIA Eastern Visayas sa pagpangunahan ni Sir Rayan Arinto sa ilang pagsagop nako duha ka adlaw last week sa presidential coverage. And thank you so much Sir Rayan, o good morning sa atong mga kaubanan diha sa Philippine Information Agency Eastern Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod o Radyo Publiko alas 8:29 na sa buntag. Mubalik pa ang Good Morning Eastern Visayas, humalang ining mahinundanon nga pahinumdom. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:32 na sa buntag. Good morning, Eastern Visaya. Nagpadayon gyapon kamong nagapaminaw sa programang Good Morning Eastern Visayas karong adlaw nga Martes, Marso 18, 2025. O sa ato nga second half, ato nang pagasugdan ang paghatod sa detalye sa mga balita ato nahon. Ang report diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Pinagi ni Ate Sok Abiria. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visaya. Otro daghang salamat ka RP Jevic Ipes nga nadi amo na susugdan ang pagpapadangat hin mga balita hanatadhan ekonomiya. Inflation rate sa Eastern Samar naghataas sa 3% han bulan han Enero yan nga tuig 2025 tika nga 2.6% han bulan han Disyembre han tuig 2024. Ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas Report. Yung 3% inflation rate ay arha probinsya ito ni Eastern Samar. Basehan gingawas nga datos sa Philippine Statistics Authority PSA Provincial Office paran bulan han January 2025. Inian ginsabi ni PSA Eastern Samar Supervising Statistical Specialist Susan Amosco hapakigimang rawan Radyo Pilipinas hanakalabay nga adlaw. An inflation rate amo ang kapaspasan paggiis ito ang average retail price han mga commodities ug serbisyo. Sumalakan Amosco tikang han 2.6% inflation rate han December 2024 naghataas ini nga 3% han January 2025. Ang January 2025 IR han Eastern Samar mas itaas han 1.3 IR nga nahipati ka Region 8 nga ng 2.9% national average IR. Han January 2024 ang inflation rate in mas sa taas inabutin 3.5%. Kasumpay hini ang mga probinsya Region 8 ang Eastern Samar ang nakapagdalahin pinakataas nga IR han January ang IR han Southern Leyte ang sinunod 2.2%, Leyte and Biliran 1.1%, Northern Samar 0.8%, ang pinakabuban IR ang Samar Province 0.5%, samtang ang Tacloban City nakarehistro hin 1% IR. Ang top 3 main contributors ang 3% IR han January 2025 ay Eastern Samar, Shahan, and food and non-alcoholic beverages 60.3% share han total IR or 1.89 percentage points. Ikaduha, ang housing, water, electricity, gas and other fuels with 20.8% share or 0.62 percentage points. Ang ikatulo, ang furnishings, household equipment and routine household maintenance with 3.2% share or 0.10 percentage points. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Land titles gindistribuer sa Samar pinagi sa ni split project sa detalye din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report.
Padayon ang Department of Agrarian Reform, DAR Samar, sa pagdistribuer electronically generated land titles, e-titles, sa mga Agrarian Reform Beneficiaries, ARBs, sa probinsya, pinaagi sa support to parcelization of lands for individual titling split project. Sa siyahan nga adlaw, 36 nga ARBs sa Calbayog City, Santa Margarita, Candara, San Jorge, ng Tarangnan ang nakakarawat titulo nga may kabugusan na 67.4035 hectares. Sa kaduhang nga adlaw, 7 nga ARBs di kang sa Daram Samar ang ganserbihan sin titulo na sakop ang 15.5404 hectares. Ginpahinumdum sandar ang mga benepisyaryo nga gamito ng tuna para sa kaupayan sin ira pamilya nga diri igbaligya o igprenda. Padayon ang DAR sa pagserbisyo sa mga mag-uuma para sa ira kinabuhi ngan panginabuhi. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat kaupod Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. 180 ka senior citizens sa Southern Leyte nag-submit og application alang sa Expanded Centenarian Act sa buwan sa Pebrero. Para sa detalye, aniya report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas report. Yes, Aljon. Sobra usa ka gatos ka senior citizen sa Southern Leyte ang nakasumite og aplikasyon alang sa Expanded Centenarian Act sa buwan sa Pebrero nining tuiga. Kining nasayran kang National Commission of Senior Citizens kon NCSC Region 8 Project Development Officer Edison 5. Gitaho ni 5 nga nasa 180 ka senior citizens sa probinsya ang nakahandos og mga dokumento sa tabang sa Office of the Senior Citizens Affairs. Ilawom sa Expanded Centenarian Act, lakip sa mga makadawat og incentives ang octogenarian o ang nagpangidaron og 80-85 anyos sa ingon man ang nonagenarian o 90-95 anyos sa. Makadawat usabang matag benepisyaryo o tag 10,000 pesos sa. Samtang 100,000 pesos ang madawat sa mga centenarian o ang mga senior citizen nga niabot og usa ka gatos anyos sa. Mahinumduman nga gipirmahan ang Expanded Centenarian Act o Republic Act No. 11982 niadtong Pebrero 26 tuig 2024. Balita gikan sa probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:38 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang adula na acknowledge na sa pang na-join nato na live streaming Franz Navarrete Probe. Nasa rin niya, good morning Eastern Visayas. Diyan kadugangan nga balita, tikang didiha, masyadadhan na borongan. Nata dito on Pasi Orden Security Guard nga nagwawala. Bungtuhan Hernanin, narikupuhan, hinpusil, arestado. Ang detalye, tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Gindisarmahan ng ginarestohan mga otoridad ang Hernani Municipal Police Station ino sa nga lalaking may sukbit na pusil samtang nagwawala nga nagubatan niya anyaw barangay Garawan Bungtan Hernani Eastern Samar pasado alas 10 gabihan Huwebes March 13, 2025. Sumalakan Police Captain Ronji de la Corte Sidro, Chief of Police San Bungto, ang suspitsado in gingaranan ngay alias RR, 24 anyos, waray asawa security guard ngan residente na sabi nga lugar. Iniindi na ko pinaagin police response matapos igsumbong ang mga residente. Nakumpiskarte kang hinin sa caliber 45 pistol nga kargado in 5 nga bala nga waray dokumento. Ang suspitsado pudan armas nga narekupo in gindaraha Hernani MPS para hin pagdokumento. Ngan kinabuasan pinasakaan na hin kaso ha Provincial Prosecutor's Office sa Borongan City. Kaso nga pagtalapas ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng Section 8 han Comelec Resolution number 11067 kun Comelec Ganban ang kaso nga iginsalawad kontra hini. Ang korte nagrekomendar hin 250,000 pesos na piyansa. Ang akusado ay nakadetiner na yan na Eastern Samar Provincial Jail. Hinbaruan pa kan Captain Sidro nga nasabi nga akusado indiri pala maihang na uli Hernani nga nakatimbre na
istasyon dara kay person of interest in kaso nga murder ha Baguio City. Samtang utro nga nagpahinumdum ang opisyal ha publiko nga bawal ang pagkaput ng pagdaradarahin pusil nga wara lisensya nga diri otorisado magdara labi na yan nga panahon han piniliay. Nanawagan liwati Captain Sidro ang mga taga-Ernani, partikular ang mga nagtatagihan armas ni Puego nga diri lisensyado o di nga ni pasuna iton rehistro nga voluntaryo nga isurrender para makalikay hin kaso. Ginauhag liwat ni Captain Sidro ang mga residente han Ernani nga magpabilin nga mabinantayanon nga i-report ha Ernani MPS kung may ada na obserbaran o nakikita nga illegal nga aktibidad o kaduda-duda nga mga bagay tao para masiguro ang seguridad ngan kahimiyangan han bungto. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ka samang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Distribution sa educational assistance sa siyudad sa Calbayog nagpapadayon. Sa detalye din report ni Suset Pretencio. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang suporta sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog sa mga estudyante sa Calbayog City pinaagi sa bago nga pandistribuer sa educational assistance. Kasan kulop Marso 16, 2025, igindumara sa Calbayog City Convention Center ang panhatag sa bulig pinansyal sa 1,379 nga mga estudyante tikang sa Barangay Basud, kag sa Lausaw, Trinidad ngan San Policarpo. Kada estudyante inakakarawat sa tag 3,000 ka pesos nga ayuda. Ang distribusyon ginpangunahan sa City Treasurer's Office ngan personal nga gintambungan ni Mayor Raymond Uy, Vice Mayor Rex Daguman ngan pipirang nga konsehal sa syudad. Kaparte ang nasabi nga distribusyon sa 2025 LGU Educational Assistance Program nga may panuyo nga mahatagan sa bulig ang 7,000 nga mga scholars sa bugos nga syudad sa Calbayog. Pinaagi sa sini nga programa, padayon ang pangobyernuhan sa syudad sa paningkamot nga masuportahan ang edukasyon sa mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Suset Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Cash for Training Project sa Project Lawa og binhi sa lungsod sa San Juan, gisugda na niya si Rhea Mikate magatud sa report. Radyo Pilipinas, report. Sugda na ang Cash for Training alang sa Project Lawa o Local Adaptation to Water Access ug binhi o Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished sa lungsod sa San Juan, Southern Leyte. Gipanganahan mismo sumasakop sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD katambayayong ang lokal nga pangamahanan pinaagi sa Municipal Social Welfare and Development Office ang pagbansay gagisalmutan sa usa ka gatos ka benepisyaryo diin gikat-on ang mga solusyon alang sa epektibong pagtuman sa proyekto. Nasaran sa Radyo Pilipinas pinagi sa DSWD nga kabahay ng mga pagbansay sa Stage 1 implementation sa Project Lawa ug binhi nga matubaga ang mga kakuwang sa tubig ug pagkaon tungod sa climate change. Gawas sa pagbansay ipailaw sa mga benepisyaryo sa 15 ka adlaw nga pagtrabaho din sila manguna sa pagbuhat sa climate adaptation project bugti sa sweldo nga equivalent sa minimum wage sa rehiyon. Ang masayran nga ang mga proyekto sa kanisyatibo sa DSWD nga nagtumong sa pagtukod ng mga komunidad nga makasugakod sa klima o katalagman pinaagi sa pagtukod ng mga water reservoir. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas, Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:44 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita tikang didiaman na syudadhan Borongan nan nata diton ekonomiya ngan pagninegosyo. Paling QR Plus program nan gobyerno nasyonal iglulunsad han lokal nga pamunuan han syudadhan Borongan. Ang detalye tikang kan kasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas, report. Opisyal nga iglalansadan paling QRPH Plus program hitong lokal nga pamunuan sa syudadhan Borongan, ipinaagi iton Borongan City Transport Terminal, ha Borongan City Public Market, yan ang
maabot Miyerkules nga adlaw Marso 19, 2025. Ini nga programa ni mugsoy pinaagan inisyatiba ito na Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP nga nagduduso ito na digital nga pamaagihin pagbayad ng mga papliton ha pampubliko nga merkado nga serbisyo ha mga lokal nga transportasyon habugos nga nasod Pilipinas. Ini nga inisyatiba in may panuyo nga maghat itong mga konsumidor ha paggamit ha na QRPH como payment option ha pagbayad ng mga produkto ug serbisyo merkado publiko nga lokal nga transportasyon ha syudad han Borongan. Para gihapon ini nga programa nga makagahataghan mga merchants, tricycle drivers, customers hintalwas nga hapsay nga transaksyon. Ngan pagsiguro nga waray mababayaan ha pag-undong iton tinatawag nga digital payments. Kasumpay ini nga pagbubuhatod nga paling QR Plus launching, magagamay ada temporary nga traffic rerouting ha Borongan Public Market. Diin sisirahanan sa kalsada merkado agud masigurong hapsay iton pagdumara han programa. Durante itong programa, magdudumarag ni hapon hin Piso Caravan and BSP. Di naton mga luma nga sensilyo, atakon o gisik nga mga papel nga kwarta, inbabalyuan hin bago nga mga kwarta, tikang mismo ha BSP. Pwede gihapon mabuliganan molupyo makapag-abri o makapaghimo hin digital wallets, online bank accounts, ngan basic deposit accounts. Ipinaagahan mga atender nga mga financial service providers durante han aktibidad. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Dam nga salamat ka samang Dayan Camplon. Good morning, Eastern Visayas. Katarman may da bago nga evacuation center o multipurpose hall sa detalya din report ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Balita sa Northern Samar. Natapos na sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang bagong evacuation center nga magsaserbi gihap como multipurpose building sa Barangay Baybay, Katarman. Nakadesenyo sugad sin gymnatorium kaya sini mag-accommodate sin 80 tub-tubsyen ka pamilya sa panahon san kalamidad. Dugang pa, magagamit ini sa iba pang mga aktibidad sa barangay ng mga hipid nga komunidad. May kabugusan nga kantidad na 7.5 milyones pesos ang proyekto. Kompleto sin maupay nga ventilasyon, light, comfort rooms nga may lavatory, water tank, ng generator set. Ini nga proyekto, indugang nga paningkamot sa probinsya sa pagparigon sa disaster resilience para sa seguridad sa Nortehanons. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa nimo report, Kaupon Charmaine. Good morning, Eastern Visayas. Babaeng empleyado sa Penrose, Southern Leyte gipilam sa pap smear o cervical cancer screening. Aniya si Miss Dalia Biaraurit magatod sa report. Radyo Pilipinas Report. Sa ulong sa buwan sa kababayinan karong Marso, ang mga empleyado sa Provincial Environment and Natural Resources kung Penro gipailaw sa usa ka pap smear screening alang sa cervical cancer sa Salvacion Opus Iniegas Memorial Provincial Hospital Konsoy NPH sa Barangay Dongon, Maasin City. Kini nga inisyatibo nagpaligon sa paningkamot sa pagpalambo sa panglawas sa kababayinan ug sa kaimportante sa sayong pagdiskubre sa mga sakit. Ang mga kalihukan gipangunahan ni Dr. Rochelle Catenza, Dr. Ivy Latido, uban sa ligon nga suporta sa Soy NPH team nga naglakip sa pathologist Dr. Jeremias Lison, medical technologist Mrs. Agnes Jill Obligado, Mark Jason Dizon, James Haka, ug Cherry Oha, ug mga nurse nga si Mrs. Juliet Sacro ug nursing attendant Zelda Perfectua. Dako usab ang ilang pasalamat kang Dr. Ione Castillones, ang Medical Center Chief sa Soy NPH, ug kang Lydia Montabon, ang head sa Penro, tungod sa walay puas nga suporta ug liderato sa paghimo sa maong mga kalihukan nga naghatag og bili sa mga kababayinan sa lokalidad. Pinaagi sa maong kausa, parayon nga gipalig-on sa kababayinan ang pagpakabana sa ilang panglawas alang sa pagtukod og usa ka patas ug kalidad nga serbisyo sa maayong panglawas. Balita gikan sa Soy NPH ingon man sa Penro para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiaraurit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dagan ngayong salamat Miss Dalia Abiaraurit sa imong report. Atong oras alas 8:50 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas.
Visayas. Samtang dugang nga balita ti kandidato na syudad han Borongan pagpaparigyon han kolaborasyon han LGU Borongan ang NCCA ha pagkonserbar han heritage structures han syudad o pud han gentratar han konseho. Pinangunahan ni Sangguniang Panglungsod member SPM Victor Franco, acting city mayor, aton ika-11 nga pinakauri nga sesyon han konsehon syudad nga gimbuhat sa SP Session Hall han naglabay nga adlaw. Gintrataran SP aton magiging partnership ang lokal nga pamunuan han syudad han Borongan ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA kasampayan pagkonserbar ang heritage structure sa syudad kundi iginsayod ni Architect Joel Rico, executive member han NCCA National Committee on Monuments and Sites nga kinahanglan aton resolusyon han konseho nga masuportan Conservation and Management Plan o CMP nga nan proyekto mismo. Yung klaro pa ni Architect Rico nga tulungan na tudlok nga heritage structures sa syudad, Tabacalera, Barangay Sabang South at unahon nga magkamay-ada yung CMP tungod nga mas madali ini nga may restore nga mas guti nga budget at tun pagkikinhanglanon nga magiging museo han Borongan. Igimpasahan SP at tun resolusyon nga nag-i-endorsar ug nagkukumpirmar han kwalifikasyon nga kumarawat in monthly honorarium at personal officials sa City Prosecutor's Office, Public Attorney's Office, ang Bureau of Jail Management and Penology, han syudad nga aktibo nga nagsiserbisyo base aton Section 2 han City Ordinance Number 286 Series of 2024. Iginsayod liwat ng Engineer Lucito Afable, City Engineer, aton ginaaro nga Program of Works and Plans and Committee on Infrastructure han SP, partikular na masud nga mga proyekto han lokal nga pamunuan, road opening nga Barangay San Andres, ngadto naman ha Barangay San Pablo, road opening ha Binuangan Phase 5, Barangay Binuangan to Barangay Baras, rehabilitasyon ang level 2 water supply system nga Barangay San Pablo, construction and sanitary treatment treatment plant na Barangay Baybay Boulevard, na Barangay Sabang South, ng reclamation of Old Borongan Slaughterhouse sa Barangay Campisaw Public Market, ng adton installasyon ng 48 ka units and lead solar street lights sa Barangay Tabunan. Iging patapod ni Engineer Afable, ang daming paghatag na sabi nga mga dokumento adton iramhatan, kinanglan adton request permadan majority and Committee on Infrastructure nga gagamiton gudla in aid of legislation. Good morning, Eastern Visayas. Northern Samar nga nabinggit nagpirmahay sa Sisterhood Agreement. Pamatian ta si Suset Pretencio sa detalye. Radyo Pilipinas, report. Dito naman sa probinsya sa Northern Samar, opisyal nga nagperma sa Sisterhood Agreement ang mga probinsya sa Northern Samar ngan Benguet sa provincial capital sa Benguet sa La Trinidad. Ini nga kasarabutan nagtutumong sa pagbug-os sa relasyon sa duha nga probinsya labi na sa pagpauswag sa ekonomiya ngan pagpaambit sa maupay nga pamaagi sa panggobyernuhan. Ginpahayag ni Benguet Governor Melchor de Clas aniya kalipay sa pakigpartner sa Northern Samar nga usa nga national awardee samtang iginlaygay niya ang mga programa sa agrikultura. Ginhatagan doon naman ni Northern Samar Governor Edwin Ongchuman ang importansya sa kooperasyon sa mga aspeto sugad sa panlawas, kalibungan ngan disaster resilience. Usa nga dako nga pitad ang Sisterhood Agreement para sa pagpauswag sa Northern Samar ngan Benguet nga nagaabre sa mas damo nga oportunidad para sa mga tawo sa duha nga lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suset sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte sa lungsod sa Sugod magahimo og birthday prayer rally karong Marso 28. Para sa detalye na report ni Ma'am Gemma Destriza. Radyo Pilipinas, report. Sa balitang lokal, nagplano raw sab ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte dinhi sa lungsod sa Sogod nga magpahigayon na usab sila og prayer rally. Usa kini ka birthday prayer rally. Kini lang giplanuhan karong umaabot Marso 28 atol sa ika-80 anyos nga adlaw natawhan sa kanhi Presidente. Nasayran sa Radyo Pilipinas nga ang kanhi
kanhi Pangulo nataw sa Barangay Labuon, Maasin City, Southern Leyte ug didto kini nag-eskwela gikan sa grade 1 to grade 3. Sa miaging adlaw ang lungsod sa Sogod ug Libagon nagpahigayon og prayer rally pahinungod ni kanhi Presidente Duterte. Si Duterte usab ang unang miaging presidente sa Tibok Asya nga gitaral sa International Criminal Court kon ICC. Ang kanhi Pangulo posibleng adto magsaulog sa ijang ika-80 anyos katuig sa Netherlands. Sa pagpakignabi sa Radyo Pilipinas sa Kapulisan sa Libagon, sila mipasabot nga kadtong gustong maghimo og prayer rally, mangadyo sila og permit sa mayor's office aron hatagan sila og pagtugot ug silang mga pulis magbantay usab sa ilang seguridad sa mga katawhan. Apan ato usab na hinabi si Police Major Alfred Reynald Dauz dinhi sa lungsod sa Sogod, pwede nga kadtong private nga magpahigayon og rally dili na mangadyo og permit sa LGU, apan pwede silang mo request sa kapulisan aron mabantadyan ang kahapsay og kalinaw. Nasayran usab ning idyong tigbalita nga ang Marso 28 may unang adlaw sa kampanya sa mga lokal nga kandidato. Og sumala pa sa mga organizers nga ilang prayer rally ilang ipahinungod sa 80th birthday celebration ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte ug may dakong posibilidad nga himuon kini sa Christ the Healer Hospital dinhi sa lungsod sa Sogod. Sogod ang maong birthday prayer rally sa alas 7 ang takna sa gabi karong Marso 28 ug kadtong tanan nga gustong mosalmot giawhag sa pagtambong sa mong kalihukan, mag t-shirt og puti, magdala og kandila og tubig ug uban pang kagamitan. Balita gikan sa lungsod sa Sogod para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:57 na sa buntag. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mapalanat pa kami sa nga balita, natadhan agrikultura, Provincial Biliran, ESF free na. Gindeklarar na ang African Swine Fever, ESF free ang Provincial Biliran, kundiin ang walo hini nga mga local government units, waray na kaso hini ESF. Anya doon, iginpahayag ni Dr. Benzi Pantonino, Regulatory Division ng Department of Agriculture Regional Field Office 8, durante ang usapang agrikultura program na Stasyon DYS Radyo Pilipinas Borongan kakalutong adlaw. Kadugangan hiniging klaro ni Dr. Pantonino bisan kung diri pa na hideklarar nga ESF free ang 5 pa nga mga probinsya and rehiyon diri bud sigyon nga may da pa active ESF cases kundi tenged nga diri pa natatapos at gindudumarang upgrading han irabuhatan may dapaging kikinahanglan nga mga dokumento ug mga aktibidad nga angay buhaton agud ma-upgrade ang status san pira nga mga LGUs tika nga red zone nga pink zone nga yellow zone samtang nagpapadayon naging bubuhat aton control and prevention activities san hintutungdan nga LGUs apagkig koordinasyon ng irabuhatan partikular ha mga municipal ug provincial agriculture offices. Good morning, Eastern Visayas. Tapusan namon nga balita tigang sa pagsanghaan. Dole Assisted Livelihood Project gindistribuer sa mga taga-pagsanghaan Samar. Ang Dole Regional Office 8 Field Office ginuluhan ni Provincial Director Engineer Alexi Cesar Abiliar. Sa koordinasyon sa Livelihood Development Specialist Renz Alvarez ng Amina K. Sano, ang nakigtambuligay sa LGU sa pagsanghan ginuluhan ni Municipal Mayor Sed Hendrix C. Tan ng Peso Manager Oscar Jerome Carmona ginsuportaran sa local livelihood initiatives. Kakulop, sira nagdistribuer sa ginginanglan nga livelihood packages naglalakip sa gas stoves, tanks, nga iba pa nga essential utensils. Ngadto sa 58 nga mga beneficiaryo di nga sa Barangay Villahermosa, Talaba Producers and Processors Association. Kaupod sa mga recipients, mao ang street food vendors ng iba pa ng small business owners nga nasarigla san sini nga mga gamit pag-sustener san ira panginabuhi. Ini nga dole program nagtutuyo nga matagan poder ang local entrepreneurs sa pagsanghan pinagi sa paghatag sa ira san necessary equipments para mag-uswag sa nira mga negosyo nga inadlaw nga kita. Amad to ang report tigil sa pagsanghan
Samar. Dinhinala tubtob ang partisipasyon sa DYOG Radio Pilipinas Calbayog. Sa ngaran sa mga nakaupod ko sa kontrol, si BUS Louis J. Halanon, ngayon si Ezra Taro, LL Gonzales. Ako naman iyo upod Jean Nabilon, nagpapasalamat mo pa nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good man, kami liwat didi ha DYS Radyo Pilipinas Borongan. Makasalibagyo na kami. Da mga salamat. Tangaran po ito namon is Ati Ruth Rivera Abunda. Kan Chef Tiki Goods, kan Kuya Buboy ito namon admin. Siyempre, natin didi ka-partner, Master Control Engineer, Coach Yufem. Nga nangaran ito, nabugos nga risgaduhon nga production team. Ang DYS Radyo Pilipinas Borongan. Ati Pen, Ati Daisy, Dayan Camplon, Ati Sok. Da mga salamat. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang salamat Ate Sukoy Abiria diha sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan, kang Sir Gina Vilon sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog, and sangan sa kinatibukang pwersa dinhi sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod sa mong station manager Sir Dindo Alaras, atong kauban sa pikas lawak sa Master Control Kuya Rito Cabales at Kuya Noel Palugod, og sa atong mga reporters nga nagatud og balita karong adlaw nga Martes. Daghan kayong salamat sa atong mga suking ating paminaw o viewers sa atong Facebook Live. And kini ang inyo nakauban dinhi sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Sugod para karong adlaw nga Martes, Jevic Epis. Once again, good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas.